Tayo po'y manalangin. Nagpapasalamat po kami, O Diyos, sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Kahit saan po kami lumingon, Panginoon, ang iyong kagandahang loob ay naliligid sa amin. Umarap man kami sa harap o sa likuran, sa tagiliran, Panginoon. Namamalas namin ang iyong kagandahan, ang iyong kabutihan, magkatapat sa amin. Kapuri-puri ka, Panginoon. Karapat dapat kang tumanggap ng luwalhati, pasasalamat, pagdakila. Sino ba kami upang iyong lingapin, pagpalain? Nagpapasalamat po kami, ibinuhos niyo po sa amin ang masaganang pagpapala bilang isang iglesia niyo po na tinahanan ng iyong banal na Espiritu. Hayaan niyo po, Panginoon, nagbubunsod ang Espiritu Santo, nagtutulong sa amin upang sampayin ka namin sa karingal-ringal niyo pong trono. Panginoong Hesus, dinadakila ka namin ang iyong mga gawa, ang iyong pagliligtas, ang iyong pagtubos sa amin, ang iyong pag-ibig na hindi nagmamaliw kailanman. Ito'y nagpapakita sa lahat ng araw ng aming mga buhay. At hanggang ngayon, anuman ang sitwasyon, nananatili ang iyong presensya sa amin. Ang kapayapaan, kalakasan, kagalingan na nagmumula sa iyo. Salamat po na marami. At ang iyong mga salita ang nagbibigay sa amin ng katatagan upang lahat ng hamon ng aming mga buhay mapagtagumpayan namin. Salamat po. Kundi dahil sa iyong mga salita, saan po kami ngayon? Salamat po sa kapangyarihan nito na bumabago sa aming mga buhay upang lumuhod, magpasalamat sa iyo, Panginoong Hesus. At hayaan niyo po sa umagang ito, nagpapasalamat po kami sa iyong mga pinagaling. At ngayon, Panginoon, nakatayo upang maglingkod sa iyo. Salamat po sa mga kapatiran namin, Panginoon, na dumaan sa mga pagsubok, mga bagyo, pero narito po, Panginoon. Salamat po sa tunay na kapayapaan, kalakasan, at tunay na kapahingahan nagmumula sa iyo, na hindi may salarawan na mundo, kundi sa iyo lamang po ito nagmumula. At sa iyo mga salita, kami po'y nagsigaling. Salamat po na marami. At kami po'y napapatatag at lumalakas, at laging nagiging handa sa pakikibaka sa bawat araw na aming mga buhay. Nagpapasalamat po kami sa mga aralin namin sa umagang ito. Pinagpapasalamat namin sa iyo lahat ng bagay. At ngayon, makikinig po kami sa iyong mga salita. Hayaan niyo po, Panginoon, magmasayang ang mga salita, Panginoon mo, Panginoon. Bumalik ito sa iyo na gaganapin sa pagpupuri, pagdakila sa iyong pangalan. Ang iyong mga nilikha ay maninikluhod, sasamba, at magsasambit ng mga labi, ikaw ang Panginoon. Salamat po na marami, sa iyo po namin pinagkakatiwalaan lahat. Ikaw po ang maalalay kasi po sa lahat. Sa iyong karangalan, magpasawalang hanggan. Kay Kristo Jesus na yung Panginoon. Amen and amen. Opo na po tayo. You know what? Kung magbibilang tayo ng kabutihan ng Panginoon, hindi natin may isasaysay. Amen po ba? Hindi natin kayang bilangin. Siguro, maaari kung baguhan ka, pero alam nyo pa, from the beginning, dapat mo nang pasalamatan ng Panginoon sa kanyang mga ginawa. Amen po ba? So, salamat po. At alam ko, maraming patutuo ang bawat isa sa inyo sa mga nagdaang araw at nagdaang linggo. Di po ba? Salamat sa Panginoon sapagkat may personal tayo relasyon sa Panginoon na po pwede nating saysayin sa Kanya ang mga kabutihan niya. In Psalms chapter 32 verse 10, sabi niya, ang mga matutuwid ay nililigiran ng kanyang kagandahang loob. Kaya hindi ko makalimutan Kaya itong verse na ito, napakasarap gulitain at alalahanin ang kabutihan ng Panginoon. Biruin mo, kahit saan ka pumunta, kahit saan ka sumuling, naandun yung kagandahang loob ng Diyos. Ang kabutihan niya bumabalot sa atin. Kumbaga kaya parang yung favor natin sa Panginoon napakataas. Kaya yung parang nakakainggit yung Kristiyano talaga. Talagang hindi may salarawan kung anong meron sila ng mundo, sabi ni Sister Tina. Totoo po yun. Pero mo, binabagyo na, nagpupuri pa sa Panginoon. Binabaha na, wow, binabaha na. Purihin ang Panginoon. Po ba? May sakit na, purihin pa rin ang Panginoon. Amen? Nakaratay na, salamat sa Panginoon. Kasi bakit? Humihinga pa. At magpapasalamat sa Panginoon dahil sila ay gumaling na. Amen. Purihin ng Panginoon. Kaya ang
kaibuturan ng lahat ng iyon ay sa glory ni Lord na ibabalik. Amen po ba? So punta po tayo sa ating pag-aaral. Ang iglesia ng Diyos na buhay. Sabi niyo po, ang iglesia ng Diyos na buhay. Sino po kaya yon? Yung mga tinubos ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo po yun. Okay. Ang keywords po natin, gaya ng kawal. At sabi po sa key verses po natin, dalawa po ito. Dahil tayo, pinag-uusapan po natin yung mabuting kawal ni Jesus Christ, di po ba? So, tingnan po natin sa Ephesians chapter 6, verse 11. Excuse po. Magbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y magsitibay laban sa mga lalang ng dyablo. Bawat araw, bawat minuto, bawat buwan, bawat taon ay pakikibaka. Habang tayo nabubuhay ay may pakikibaka. Pero hindi po sa laman at dugo. Nakikibaka tayo kundi doon sa karakter na ibinigay ng Panginoon sa atin. Paano tayo mamuhay sa ating kapwa. At pagsusuot po yan at wag nating huhubarin. Sapagkat yan yung mga aral na tinanggap natin, ito'y napakahalaga. Wag natin pababayaang lumampas lang ang mga pangangaral sa atin na hindi natin ginagawa. Yun po ang ibig sabihin po niyan. In 2 Timothy chapter 2 verse 3 to 4, makipagtiis ka sa akin na mga kahirapan na gaya ng mabuting kawal ni Kristo. Ang Christian life, ang pagiging Kristiyano ay merong laging tiisin. Hindi nawawala. Can I hear amen? Pag sinabing pagtitiis, nakakaakibat na sa atin bilang mabuting kawal ni Kristo. Amen po ba? Iba-iba tayo ng tiisin, iba-iba na problema sa buhay. Pero pinapakita rito, ang tunay na mabuting kawal ni Kristo ay verse 4. Tingnan po natin. Sino mang kawal na sa pagkakawal ay hindi nakikihalubilo sa mga bagay ng buhay na ito. So hindi tayo umaayon sa takbo ng mundong ito, ang mabuting kawal. Kaya yun ang tinitiis natin. Kung ano tinatamaan natin sa buhay natin, halimbawa, tinatamasa natin yung parang ang hirap ng katayuan natin, pero alam niyo po ba, kasaganaan po sa atin yon. Kasi bakit? Doon ipinapakita ang tunay na kabanalan na ibinigay ng Panginoon sa atin. Kasi bakit? Matatanggihan mo ang mundo. Bakit? Meron kang Diyos na kilala. Bakit? Upang siya'y kalugdan yung nagtala sa pagkakawal. Ibig sabihin ng Panginoong Yesus, naghihintay siya sa atin kung ano ire-report natin sa Kanya. Amin po ba? Di ba? Pagka may commander po tayo sa kapulisan po natin o sa mga kasundaluhan natin, di ba? Pagka inutusan, may report po yan, di po ba? Kalulugdan ba tayo o hindi? Po ba? Pero ang maganda po doon, dahil may Espiritu tayo ng Diyos, kalulugdan tayo ng Panginoon. Amen po ba? Okay, tuloy po natin. Ang pinag-aaral natin po natin ngayon ay yung mabuting kawal ni Kristo. Yung topic po natin, masters, o kaya yung mga amo, o yung mga boss, may mga business, may mga nasasakupan. Even sa government, meron ka nasasakupan. O kaya ikaw yung leader sa school, may nasasakupan, parang ikaw tinitingnan lang master. Amin po ba? May alam ka, nagtuturo ka, mga ganon. At po, general po ito. Kasi tayo, po pwedeng tayo may nasasakupan. Hindi man sa mga kumpanya, pero meron tayo nasasakupan. Para po ito sa atin bilang mga masters o mga amo. Maglalagay po tayo, tingnan po natin muna yung ating verse po natin. Ephesians chapter 6 verse 9, kasi last na po ito. Dalawang cluster po, hinatik po yung verse 1 to 9, tapos sumunod po hanggang ano po yan, yung sumunod 10 po yan pataas. So tingnan po natin na sinasabi po rito sa ating text. At kayo mga Panginoon, gayon din ang inyong gawin sa kanila. Pinakita po yan kung ano yung dapat. Kung ano yung ginagawa ng alipin, ganon din ang gawin natin sa ating kapang mga nasasakupan. Amen. Pag-aralan po natin ang nakaraan yan. Sabi, at iwanan ninyo ang pagbabala o yung parang pagbabanta. Isang salita po yung pagbabanta. O pag di mo ginawa yan, pagdating ko dito ay ano ka na, fired. Mga ganon, di po ba? Yamang nalalaman na ang Panginoon nila at ninyo ay nasa langit. So ang Panginoon natin nakatingin sa langit. Kung talagang tayo ay tinutupad natin yung ating katungkulan. Bilang una, anak, pwedeng anak tayo, magulang tayo, at ay alipin at pwedeng tayo ay amo. So ito kasi kinokontext na po natin ito sa pagiging amo, sa mga meron tayong nasasakupan. At sabi niya, at sa kanya'y walang itinatanging tao. Bakit niya sinabing walang itinatanging tao? Sapagkat kung ano ginawa mo sa kapwa mo, babalik sa iyo ayon sa iyong ginawa. Kahit ikaw alipin o malaya.
kahit ikay boss o alipin, parehas kayong tatanggap ng reward. Parehas tayong tatanggap na reward. Amen po ba? Sa buhay na ito. Kasi ano na po yun given na po yung tayo iligtas sa buhay na walang hanggan. Meron na po tayo. Pero dito pa lang sa lupa, bibigyan tayo ng gantimpala ng Panginoon. At ngayon, puntahan po natin yung biblical example. Nakaraan, may example po ako sa inyo na biblical example, yung mga judge, di po ba? Hindi na tayo hahatol, di po ba? Nang di tama kasi si Josaphat nga pinili sila kasi matuwid silang hukom. Sa bawat bayan ng Huda, naglagay po si Josaphat. Pero sa pagkakataong ito, makinig kayo mabuti, ito napakahalagang pag-aaral. At binabalik-balikan natin ang buhay ng taong ito. At po pwedeng tayo gaya nito. Ang taong ito ay simpleng tao lang. Pero bakit siya naging great? Puntahan po natin. Biblical example, si Abraham. Sabihin niyo po, Abraham. Napakataas ng katatayuan niya sa harapan ng Panginoon. Bakit kaya? Si Abraham bilang manampalataya, at the same time, siya po ay may nasasakupan, boss siya, at may mga kamag-anak po siya. At meron din po siyang mga kaibigan. Iyan na po natin, summarize na po natin lahat. Tayo bilang isang manampalataya, hindi lamang naman tayo nabubuhay para sa ating sarili lang. Di po ba? Meron din tayo nasasakupan, po pwedeng ganon, at meron din nakakasakop sa atin o alipin tayo. Po ba? At meron tayong kaibigan, at meron tayong community. Amen. Pag-usapan po natin ang buhay ni Abraham. Si Abraham, puntahan po natin yung pinaka-text po natin na pag-uusapan sa ngayon. Genesis chapter 14, verse 12 to 24 na yun yung ating pag-uusapan. Pero mamaya na po kapatid mo i-run po yung ating mga verses. Una, diyan po makikita po natin yung pinagmulan muna ng mga alipin ni Abraham. Puntahan natin kasi gusto kong puntahan yung pagiging boss niya pagiging master niya. Kasi napakayaman talaga ni Abraham. Simulat sa pulpa lamang mayaman na siya, pero mas lalo pa siyang pinayaman. Ang sabi ng Bible, the blessing of the Lord is make man rich, and He added no sorrow in it. Ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman. At wala itong kahalong kapanglawan o kagulumihanan. Nakakita po ba kayo ng tao na napakayaman pero hindi matulog? Di po ba? Kasi yung kayamanan niya hindi galing kay Lord. Yun ay curse. But the blessing of the Lord makes man rich. And He added no sorrow. At tingnan natin ang buhay ni Abraham, paano nasabi natin ito'y pagpapala. Yung mga blessing sa kanya. Tingnan po muna natin kasi meron po siyang mga alipin. Bakit siya naging mayaman? Tingnan po natin sa Genesis chapter 12. Kasi tinawag ng Diyos si Abraham, iwan mo yung lupain mo. At ikaw ay pumunta sa dako na pupuntahan, ituturo ko sa iyo. Sapagkat pararamihin ko lubha ang iyong mga lahi. Papalain kita. Out of nowhere, parang ang ganda naman ng buhay niya doon, sa Ur, sa Haran. Mayaman sila. Pero ba't kailangan ko lisanin? Hindi po siya nagdalawang isip, siya po ay sumunod. At dito po, verse 5 po, talunan ko na po, verse 5 po, meron po tayo diyang kapatid. In 12 verse 5 ng Genesis, ito po ang sinabi niya. At umalis si Abraham, wala po tayo dyan kapatid. Okay. Chapter 12 po kapatid, verse 5. Sabi niya, isinama ni Abraham si Sarai na kanyang asawa at si Lot na anak ng kanyang kapatid. At ang lahat ng pag-aaring kanilang natipon o pinagsama-sama po yan, sabi niya dyan, at ang mga taong kanilang nakuha sa Haran at nagsialis upang sa lupain, papunta sila ng Kanaan, at dumating sa lupain ng Kanaan. So makinig kayo mabuti, siya po, tinipon niya yung mga yaman nila, na magulang niya, kasi namatay na po yung kanyang magulang,
At dito po, kinuha niya yung mga tauhan. May mga tauhan na sila. So, meron na po siyang kakayanan. Meron na po siyang nasasakupan. Siya po'y amo na. May mga alipin na po siya. At kasama niya po dyan, yung kanyang pamangkin na si Lot. At yung pamilya ni Lot. At meron pong istorya po yan. Hindi na po natin pupuntahan po yon. In verse 10, tingnan po natin sa verse 10. Kaya umpisa, meron na siyang alipin. In verse 10, at nagtagutom sa lupaing iyon at bumaba si Abraham at pumasok, ibig sabihin pumasok sa Ehipto, pumunta sa Ehipto upang manirahan doon sapagkat mahigpit ang tagutom sa lupain. At context po niyan, ito po, puntahan po natin, dahil tagutom pero mayaman, pero may tagutom, di po ba? Sa lupain na yun, ibig sabihin, parang kulang na yung pangangailangan ng kanyang mga alaga at yung mga alipin niya. So pumunta sila sa isang lugar na may mayaman na society. So tingnan po natin, in verse 16 kapatid, tingnan po natin. At pinagpakitaan nito ng magandang loob si Abraham dahil sa kanya, at nagkaroon si Abraham ng mga tupa at ng mga baka at ng mga asno at mga aliping lalaki at mga alilang babae at ng mga asna at ng mga kamelyo. So dumami po yung kanya lalong mga hayop at mga alipin, babae at lalaki. Nadagdagan pa. Kasi nga, nagtagutom, sabi ni Abraham, napakaganda mo, Sarai. Sabihin mo, magkapatid tayo. Diba? Yan yung ginawa ni Abraham. At yung nangyari, no, sinabi na, isasama sa hari. Kasi nga, magandang babae para maging asawa. Kinausap ng Panginoon, yun yung po istorya. So, kaya sabi niya, bakit mo ginawa sa akin ito? Asawa mo pala to, sabi mo kapatid. Pero gayon pa man, ito ang blessing. Lalong pinagpala si Abraham. Sino kasama ni Abraham? Ang Diyos. Kasi bakit? Nagtiwala sa sinasabi ng Panginoon eh. Hello? First po doon na siya po ay nagtiwala sa Panginoon. Takbuhin po natin yung Genesis chapter 15 verse 6 kapatid, kung nakalagay pa po dyan. Kasi sa 12 pa lang, nagtiwala na ang Panginoon si Abraham sa pag-alis niya doon sa Haran. At sabi po rito sa verse 6, chapter 15 po, sabi niya po dito, at sumampalataya siya sa Panginoon at ito'y ibinilang na katwiran sa kanya. So si Abraham sumampalataya sa Panginoon, bagamat sa chapter 15 na po ito, pero verse 12 pa lang, nagtiwala na siya sa Diyos na si Yahweh, na pumunta siya doon sa tinuturo na Kanaan. Kaya pumunta po siya doon, si Abraham. So pinapakita po dito na siya po ay matuwid. Ang matuwid po ay pinagpapala. Amen. Sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay. Kaya tayo, kahit anong mangyari, blessed po tayo. Pinagpala po tayo. Ang matuwid ay laging pinupuntahan ng blessing. Tignan mo, kahit may pangit na nangyari na sinasabi ni Abraham, pero pinagpala pa siya. Bakit? Kasi po siya ay matuwid. Amen po ba? Pero hindi po ito reflection para gumawa tayo ng hindi matuwid. Para ipakitang mas masagana ang Diyos. Sabi po sa Romans po yan. Magpapatuloy pa ba tayo sa pagkakasala? Upang ang biyaya ng Diyos ay sumagana, huwag nawang mangyari, sabi ni Apostle Paul. Di po ba? Pero si Abraham, ipinapakita dito, kahit may mga maling desisyon sa buhay, pero ang blessing ng Panginoon lagi siyang sasama. Kasi pinangakuan na siya eh. Amen. Ang pangako hindi na nababali pag ang Diyos ang nangako. Pinangako na sa kanya ng Panginoon niya, umalis na siya eh. Diba? Pasasaganain siya eh. Di po ba? So, tingnan po natin in verse 20 kapatid na in Genesis chapter 12. Kasi pinapakita rito yung pinagmulan ng mga alipin ni Abraham bilang amo po siya. Ang sabi po dyan sa verse 20, at nagbilin si Pharaoh sa mga tao tungkol sa kanya na siya'y kanilang ihatid sa daan at kanyang asawa at ang lahat ng kanyang ang kanyang pag-aari. Ibig sabihin, pati yung binigay, dala-dala niya at yung mga alipin nadagdagan pa. So dumami lalo. So lalong yumaman si Abraham. So tingnan natin, dahil yun yung katayuan niya, mayamang tao ito. At ito, minsan kasi ang kayamanan, di ba't pinagkatiwala na tayo minsan, bakit kaya bumagsak ang tanong, di po ba?
hindi napagkatiwalaan. Di po ba? Lagi na sinasabi po yun. Ang napagkatiwalaan sa maliit ay pagkakatiwalaan sa malaking bagay. Pero si Abraham, habang tumatagal, lalong dumadami. Alam niya papaanong mamalakad. At malalaman po natin yan mamaya. Genesis chapter 13 verse 7. At nagkaroon ng pagkatalo, eto na, ng pag-alis nila, nagtalo-talo yung kanilang yung mga alipin ni Lot at ni Abraham. Ito sabi niya, nagtalo-talo ang mga pastor ng mga hayop ni Abraham at ng pastor ng hayop ni Lot at ang Kananeo at ng mga Pereseo at nanirahan doon sa lupain. Ang nangyari po dito, nagkahiwalay sila. Sabi ni Abraham, sige, mamili ka, hindi tayo magkamag-anak, huwag tayo mag-away. Para maganda, tayo ay pumili ka ng lugar na pupunta mo. Napili ni Lot ay lugar ng Sodoma. Wow, sabi niya, napakaganda. Parang Ehipto, ang tingin niya, parang Ehipto, may tubig, patubig, masagana, yung mga hayop ko, kumpleto. Pati yung aking yung aking mga tauhan, maganda pupuntahan. Si Abraham napunta sa hindi ka ay naman tignan, pero ipinangako ng Panginoon sa kanya yon. Yun po yung Kanaan. At nangyari po, tingnan po natin, una, ano lang po yon para makita natin yung tauhan nila, marami siyang tauhan, nagkahiwalay po sila mag-anak. Pero ipapakita nito, una, yung matuwid na sinasabi sa Genesis, yung pananampalataya ni Abraham, ibinilang siya matuwid. Kaya nilagay ko po dito, matuwid na amo, kamag-anak, at kaibigan. Alam niyo po ba, bilang isang Kristiyano, dapat matuwid tayong boss. Dapat matuwid tayong kamag-anak. Wala tayong nilolokong kamag-anak. Dapat wala rin tayong nilolokong kaibigan. Tingnan natin ang buhay niya rito sa Genesis chapter 14 para ipakilala kung gaano siya katuwid. Bakit ganoon na lamang siya binless ng Panginoon. At pupunta natin sa kaduluduluhan ng kanyang buhay kung ano nga ang tinamasa niya. At una, dito ang matuwid na amo, kamag-anak at kaibigan, kahit tayo, mean to say, yung buhay niyang bilang isang mananampalataya sa Diyos, balanse. Hindi lang siya purong kamag-anak o sa pamilya lamang siya, kundi siya ay para sa mga alipin din. Hindi lamang din siya para sa mga alipin, kundi para din siya sa mga tao sa labas na naging kaibigan. Na naging kaibigan niya. Maybe, iba sa atin, bakit walang kaibigan, baka tayo ang may problema. Amen. O bakit marami nakakakilala sa atin na maging kaibigan tayo o gusto tayo maging kaibigan dahil may nakita sa atin at may naranasan sa atin. Si Abraham ipapakita dito dahil siya'y matuwid, dahil siya'y nanampalataya sa Diyos. Ibinilang siya matuwid ng Panginoon. Ipinapakita na siya'y amo at may nasasakupan po siya at meron siyang kamag-anak na si Lot na kasama niya, galing po ng Haran, kinuha niya po yan. Ibig sabihin, pananagutan niya yan. Hello? Iingatan niya yan. At dito, pag-uusapan natin sa Genesis chapter 14 kung anong relasyon nito, yung pagkakaroon niya ng tunay na relasyon na sinasabi ko sa inyo nakaraan, napakahalaga ng relasyon. Isa sa pinakamahalaga sa mundong ito, pinaka number one, the most valuable, yung relationship. Even ang langit, ang relasyon ang pinahalagahan. Iniwan ng Panginoon ang langit alang-alang sa relasyon niya sa atin. Amin po ba? Para yung relasyon natin sa Ama ay mag-ugnay. Amin po ba? Mahalaga ang relasyon, hindi ito, kaya nga ito, kahit na anong bagay na ipalit mo sa relasyon, no say ang mga yan. Kahit gold pa yan, hindi mapapalitan ang relasyon. Hindi kayang sukatin. Kasi sa relasyon, dyan nabubuo ang love.
respect, understanding. Amen. Amen po ba? Dito yung kasaganaan sa relasyon, ipapakita kung gaano kaganda ang Diyos. I-express niya kung ano siya sa buhay natin. At sana ma-express din natin ito sa ating mga nasasakupan, sa ating kamag-anak, at sa ating mga kaibigan. At sa mga tao, hindi lang kaibigan, para sa lahat. Amen po ba? Kasi ito naging buhay ni Abraham. Nung umalis siya, dayuhan po siya. Hello, dayuhan po siya. At nangyari, in Genesis chapter 14 verse 12 to 16, ito po yung kanyang buhay doon sa lugar na kanyang pinuntahan. Kapatid, tingnan po natin. At dinala nila si Lot, nagkaroon po ng problema yung si Chedlaomer, siya po yung hari na sumakop sa Sodoma. 4 na hari ang sumakop doon sa Sodoma. Naroon si Lot. Kinubkob nila sa Lot, kinuha nila, ginawa nilang bihag, pati yung mga harian ni Lot. Mayaman si Lot din, napakayaman ni Lot. Kaya si Abraham, very fair po siya. Fair po siya, mayaman din si Lot. Hati sila, sige, hiwalay tayo, nag-aaway yung mga pastor natin. Diba? Mayaman ka din, dahil ikaw, kamag-anak kita. Pero si Abraham. At sabi niya, dinala si Lot ng anak na kapatid ni Abram, na nanahan sa Sodoma at ang kanyang mga pag-aari at sila'y nagsiyaon. Magkasama po, sinama po sila ng kalaban po na hari. 4 po na kaharian yung lumusob sa kanila. Si Chedorlaomer, yun po yun. At yung hari ng Sodoma, si Bera. Nadamay po doon si Bera, nakatakas. Si Lot naiwan. Yung hari nakatakas. Pero si Lot naiwan, yung kamag-anak ni Abraham. Ito po nangyari mga kapatid. Basahin po natin. Verse 13. At dumating ang isang nakatakas po yan. Nakatana, ibig sabihin, nakatakas doon sa labanan. At ibinalita kay Abraham na Hebro na tumaan ng mga puno sa Encena. Ibig sabihin, yung lugar na yon na maraming puno, magandang puno po ito. May ibig sabihin po yung puno yan. Diyan tumira si Abraham. At meron po doon ng tagapangasiwa doon. Yaan po yun. Sinasabi niya ni Mamre na Amoreo, kapatid ni Eskol, kapatid ni Ener, at mga ito'y kakampi ni Abraham. Bakit kaya naging kakampi? Nanirahan kasi si Abraham diyan sa lugar na yan. Yung tinatawag po diyan yung oak tree, maraming oak tree. Doon po yung lugar niya binagbahayan ni Abraham, at doon din po siya nagtayo ng bahay-sambahan para sambahin si Yahweh. Dahil ibinibigay ng Panginoon sa kanya yun . Kaya naglagay siya doon ng altar. O makinig kayo mabuti, mahalaga po ito. Dito ay pinapakita that he was a man of sympathy. In verse 14, tingnan po natin, at pagkarinig ni Abraham na nabihag ang kanyang kapatid, o yung kanyang kapatid, yung anak niya, pamangkin niya, ay pinagsama ang kanyang mga subok na lalaki na mga ipinanganak sa kanyang bahay, mga alipin niya ito, na 318, 318 na kasambahay niya. Maaari ito, yung mga pastol din iba rito, pero mga binata po ito, malalakas po ito, mapitipuno po ito. At kanilang hinabol sila hanggang sa Dan, napakalayo po nung mga hari na. Biruin mo, 4 na hari po ito na kubub-kub doon sa Sodoma. Hindi ba naisip ni Abraham na napakabigat na kalaban ang 4 na hari? Si Abraham ay may tauhan na 318 lamang. Maybe ang kalaban niya 1,000. Kasi 4 na kaharian po yun. Biruin mo yung 4 na kaharian din, kinubkob din po yun. Natalo ng 4 na kaharian. Sila 318 lang. Ito yung first recorded na war nung panahon ng Old Testament. Walang kaalam-alam paano lumaban. Ibig sabihin, wala pa sila sa kamalayan paano makipag-away, paano magtanggol. Eto na. Ipinaghanda kaagad ni Abraham. Bakit kaya?
tingnan po natin, sinabi ko po kanina, he was a man of sympathy. Ibig sabihin, nakita niya yung kamag-anak niya na kubkob. Nadala siya sa kanyang pagkatao na nararamdaman ng kanyang pamangkin. Kung takot lamang, baka wala si Abraham ng panahon ito kasi nakita niya, simpatya niya nando sa kanyang pamangkin na si Lot. Hindi siya nanghihinayang doon sa sa mga ari-arian yun. Kasi yung kamag-anak niya, pananagutan niya po yun. Hello, bagamat sila naglayo, nabalitaan niya, nalungkot po siya, kaya nagbasta po siya ng mga subok na lalaki. At ipinapakita po dito, he was prepared. Sabi niyo po, prepared. Saan po kaya si Abraham prepared? Saan po kaya siya handa? Makinig kayo mabuti, mahalaga po ito. Siguro hanggang dito lang po ako. He was prepared. Abraham kept in shape. Ipinakita niya na si Abraham dito sa talatang ito, ipinapakita na hatama siyang tayo o aktong buhay bilang isang mandirigma. Maaring si Abraham matipuno, pero walang sinasabi doon. Pero sinasabi ko sa inyo, kinabi ko na sa inyo kanina, the blessing of the Lord make man rich and he added no sorrow in it. Makinig kayo, bakit yung pagpapala ng pananampalataya na nasa kanya ay napakatibay, hindi mauuga. Una, handang-handa si Abraham sa kanyang espiritual. Kasi kung hindi siya handang espiritual, paano niya lalabanan yon? Yung 4 na kaharian na kumubkob sa kanyang pamangkin, prepared po siya sa kanyang espiritual. Ano yon? Ipinangako ng Panginoon sa akin yung lugar eh. Hello? Bakit ako matatakot? Prepared yung faith niya sa laban. Spiritually. Kasi hindi pa nangyayari pangako sa akin ng Panginoon. Ano yon? Pararamihin lubha yung aking angkan, lahi. Spiritually, mataas ang kanyang spiritual. Kaya niya inihanda ito kasi bakit? Sa spiritual pa lamang, panalo na. Pangalawa, he was prepared socially. Siya po'y handang-handang lumaban. Bakit? Marami siyang kaibigan. Hello? Hello? Yan nga pumunta sa kanya, di ba? Sinabi kanina, pumunta yung mga, yung nakatakas, kasi kapatid ito ng mga ganito. Mga kilalang tao sa lugar. Kasi bakit? Siya po ay totoong Kristiyano. Makatao rin siya. Amen? Magaling rin siya makipagkapwa. Hello? Kaya nga na dumami ang kanyang kaibigan. Pero ang inihanda niya lamang ay 318. Handa siya, isip niya, hindi ako pababayaan ng Diyos. Kasi ako walang dinayang tao. Wala akong niloko sa lugar na ito na tao. Sa lipunan, hindi ako naging pasaway. Kaya nahir, amen. Ako'y naging mabuting tao dito, kaya hindi ako natatakot. Si Abraham ay prepared po siya sa mentally, sa kaisipan. Malinis ang kanyang hangarin. Amen. Malinis ang kanyang puso na ipagtanggol, hindi dahil sa makukuha niya. Kasi sa laban na, pagka merong nakuha, sa kanya na yun eh. Di po ba? Hindi yun, malinis ang kaisipan niya. Ano yun? Dahil yung kamag-anak niya naroroon. Tayo ba, pag ang kamag-anak natin naghihirap, binabaliwala natin? Dapat ang isip natin, alam natin. Kung ano nararamdaman niya, nararamdaman natin dapat. Amin po ba? Kaya nga ganun na lamang tayo manalangin eh. Di po ba? At kung may mayabot tayo, may mayabot tayo eh. Di po ba? Wala na pong nag-amen, Lord. Kaya si Abraham ay prepared. He was prepared spiritually, socially, mentally, and syempre, physically. Hindi ka pa pwede lumaban na papatay-patay. Si Abraham, ipinapakita dito, kahit siya ay boss, siya po ay
kumikilos. Fit po yung katawan niya sa trabaho. Can I hear amen? Si Abraham, kahit siya'y maraming alipin, hindi niya pinabayaan sa mga alipin ang lahat ng gampanin. Siya ay nangangasiwa. Siya ay dadala rin ng mga tupa, kasama niya yung mga alipin niya. Nagtatrabaho, kaya fit ang kanyang katawan sa paglaban. Now, bakit ko sinabi po ito? Bakit ko po inilagay ito? Kasi nga bilang iglesia ng Diyos na buhay, makinig kayo mabuti, dahil nasa warat po tayo, dapat tayo, fit tayo sa spiritual sa ating mga nasasakupan. Amen po ba? Boss tayo eh. Meron ba tayo ibinibigay sa kanila na katuruan na Panginoon o action, karakter na ibinibigay sa kanilang mabuti, spiritually? Dapat ganon po. Amen po ba? At pag sa pakikitungo natin sa kalipunan o sa lipunan natin, nagiging maganda tayong patotoo. Amen po ba? At sa pag-iisip natin, hindi tayo nag-iisip na masama o maging ganid tayo. Hindi tayo para papurihan ng tao. Binasa po natin, di po ba? Sa scripture reading. At binabasa natin, kung maglilingkod tayo, hindi pakitang tao, kundi buong pusong ginaganap dahil sa Panginoon. Alang-alang sa Panginoon. Ang ginagaya natin si Jesus Christ. Amin po ba? Yamang nalalaman natin na anuman ang ating mabuting gawin ay tatanggapin din natin. Amen? Hindi sa paghahangad na tanggapin natin, kundi dahil sa busilak na puso, kaya natin gagawin. Amen. Si Abraham ganun kadalisay ang puso niya. God did not use the person unprepared. Hindi niya gagamitin ng tao na hindi handa. Gagamitin ng Panginoon ang church kung handa. Hindi po pwedeng susugod tayo na hindi tayo handa. Hindi po pwedeng lalakad ka mamaya o bukas sa iyong trabaho na hindi ka handa. Tingnan niyo po, pag tayo nagtrabaho, pagising sa umaga, pag ang isip mo malayo, magagawa mo ba ang trabaho mo doon na maayos? Sasablay po ang trabaho natin. Pero dahil prepared po tayo spiritual at ang ating social at ang ating mentality at ang ating physical, laban po yan sa maghapon. Kahit sabihin ng boss overtime, pasok po yan. Bakit? Prepared po siya. Paano ang Kristiyano mag-prepared? In devotion mo, morning pa lamang eh. Amen? Amen? Meron ka ng intimate relationship kay Lord. Kaya ang gagawin mo magiging mabuti. Amen po ba? Puntahan po natin, maganda po ito eh. Matuwid na amo, kamag-anak, mga kaibigan, balanse ang buhay ni Abraham. In verse 14 na po ba tayo kapatid? Tingnan po natin verse 14. Okay, nangyari po yan, nagpunta po sila, 318 ang kanyang mga tauhan na nakuha. Mga tao niya lang po yon, mga alip niya. Paano po niya kaya ito napasunod? Patayan yun. Hello? Samantalang tayo, tungkod lang hawak natin sa mga pastol. Ay, boss, ikaw na lang po dyan. Sandali lang po, Abraham, ikaw na lang dyan. Kanya-kanya na po tayo. Kasi ito, patayan na yan eh. Bakit inoffer ng mga alipin ng buhay nila? Para sundin si Abraham. Anong karakter ang meron si Abraham? Anong meron ng buhay ni Abraham? Kasi ito, buhat pa lamang nung una, mga ito'y sinilang na sa kanyang tahanan. Kasama niya. Pinagpakita ni Abraham ito ng kasaganaan ng buhay. Ipinakita niya ang karakter na ipinagkatiwala ng Panginoon sa kanya. Naging mabuti siyang amo. Sinong tao lalaban sa digmaan? Boss, ikaw na lang po dyan. Sa panahon natin, di po ba ang hirap? Di po ba? Bugbugan. Okay lang kung bugbugan eh. Pasapasala. Patayan po yan.
Pero bakit po? Dahil naging mabuti po siyang amo. Prepared po siya. Ipinakita niya yung buhay niya doon sa kanyang mga alipin na nasasakupan. Naiisip niyo po ba? Gaano ang pagrespeto at paggalang ng mga aliping ito kay Abraham? Gaano kataas ang tiwala rin nila kay Abraham? Kasi nga alam nila si Abraham ay may Diyos na pinaglilingkuran at sinusunod. Alam nila ito. Kumbaga sa alam ng mga tao na born again tayo, magtitiwala yung mga nasasakupan nila sa atin. Hello? Kadalasan sa ngayon, ang mga born again nagtatago. Ano ibig sabihin? Hindi sila tagapanguna. Dapat sila laging sumasabak sa labanan, sa hirap. Amen po ba? Dapat ipakita ng tunay na iglesia ng Diyos na buhay na tayo ay totoong Kristiyano sa karakter. Tingnan nyo po dyan, labanan po yan. Pero yung mga tauhan niya, sige, go. Kung tutusin, mabubuhay ang mga yan Kumuha lang ng parte kay Abraham yan Akin na po yung parte ko. Halimbawa, 20 baka, 20 asno. Mabubuhay na yan Pero bakit sila nagsusumiksik kay Abraham? Kasi bakit? Ang pagpapala ng Panginoon dumadaloy kay Abraham. At ang favor ng Panginoon ay na kay Abraham. Kaya yung mga alipin, sumusunod dahil may takot din sila sa Panginoon. Nagkaroon din po sila ng takot sa Panginoon. Hindi ka mag-anak mo yan, Abraham Ikaw na lang ang pumunta dun. Ano kaya ang meron si Abraham? Punong-puno si Abraham na karakter. I do believe. Biruin mo, hindi siya iniwanan sa labanan. Tingnan po natin sa verse 15. At sila'y nagpangkat-pangkat sa kinagabihan. May tactics. May pamamaraan. Saan siya prepared? Sa isip. Kasi yung kanyang, yung spiritual niya napakataas. Alam niya na ibibigay ng Panginoon yon. Pati yung kamag-anak niya, makukuha niya. Sabi niya, nagpangkat-pangkat sa kinagabihan laban sa kaaway at sila ang kanyang mga alipin. Mga alipin, nagpangkat-pangkat po sila. Hinati-hati po nila. Sabi niya, gabi po yan, at kanilang sinaktang sila at hinabol sila hanggang sa Hoban at nasa kaliwa ng Damasco. Makinig kayo mabuti, pinapakita po dito, sila pa yun ng hagad. Sila pa yun ng habol. Samantalang 4 na hari po ito na napakalakas na Persa na kinubkob din ang 4 na kaharian. Take note, 318 lang po sila rito. Nakasamang alipin ni Abraham. At ipinapakita dito, sila pa yung hagad. Kumbaga sila pa yung may puwersa. Kaysa doon sa malakas na puwersa na 4 na kaharian. Kahit na ba umabot na sila ng 1,000, napakalakas po nun. Amen po ba? Determinado yung mga kasama niya. Bakit? Alang-alang kay Abraham na kanilang boss at amo. Paano niya napasunod ito? Ang sarap isipin kung anong meron si Abraham. Dapat ganun din tayo. Ano kaya sa buhay natin na tayo hinahabol-habol ng mga tao? Nung tayo gustong samahan ng mga tao? O gusto tayo laging kasama? O kaya baka sinasabi, ayaw kong makasama yan Hindi pa tapos ang lahat. Hindi pa huli ang lahat. Marami pang chances. Para yung ibinigay sa atin ng Panginoon ng divine nature niya ay lumakas na lumakas sa atin. Yung holiness niya may pakita natin sa kapwa natin. Amen po ba? At sabi po, verse 16, dahil hanggang 16 lang po tayo, sa susunod na po yung iba, at inuwi nila ang lahat ng pag-aari. Wow! Dahil si Abraham was prepared spiritually, socially, mentally, physically,
nakuha nila ito. At inuwi niya lahat ng pag-aari at inuwi rin niya si Lot na kanyang kapatid. Lahat ng ari-arian, mga tupa, alam nyo si Lot may mga gold din siya. Kung pag-aaralan nyo yung magkasama sila ni Abraham, si Abraham ay maraming gold and pilak. At mga kawan at alipin. Gayon din si Lot. Biruin mo, binawi ito ni Abraham. Kinuha ito. Ibinalik ito kay Lot. Hindi niya sinabi, akin na to ha, kasi ikaw pinabayaan mo di ba? Hindi gahaman si Abraham. At sabi niya rito, at kanyang pag-aari at gayon din ang mga babae at ang bayan. Ibig sabihin, lahat ng nakubkob ng mga hari, una yung mga alipin ni Lot, ibinalik kay Lot, at lahat ng bayan na nakubkob, yung mga ari-arian nila, pati yung mga tao doon sa Sodoma, kinuha rin ni Abraham. Pinalaya ni Abraham. Wow, sa pagkakaalipin. Ibig sabihin, naging blessing po si Abraham. Ano intensyon niya? Mahal niya kasi si Lot Mahal niya rin yung mga alipin niya Hello? Paano tayo magmahal? Dapat showy. Ipinapakita. Ipinadadama. Hindi lang pinaparamdam, kundi pinapakita yung pagpupursige natin. Amen po ba? At dito pinapakita ang pagtatagumpay hindi kay Abraham lamang. Amen. Ang pagtatagumpay ito para sa lahat. Biruin mo, pati yung bayan na kinubkob ng 4 na hari. Take note, 4 na hari po. Ang tinalo nila. Na walang kaalam-alam sa labanan. Dahil sa pananampalataya, lakas ng loob. Tayo lamang tawagin tayo ng mga kapatid, ipag-pray mo nga siya, kapatid, pag-pray mo nga siya, pastor, wag na ako. Hindi ready mentally at spiritually. Hello? Hello? May sinasabi na masama, hindi ako dyan, pastor, ayoko dyan. Hindi ready. May kapatid tayo, nakakawawa naman, yung kasambahay niya, parang sinasapian ng masamang espiritu. Puntahan natin, kayo na lang po, pastor. Bakit kaya? Dapat ang iglesia ng Diyos na buhay laging handa. Dapat isinusuot ang baluti ng Panginoon para makatatag sa laban ng lalang ng dyablo. Sa panahon na yon, sila ganon, labanan nila, patayan din kasi kuwaan ng ari-arian. Pero sa panahon natin, ano binabawi? Relasyon. Sinisira ang relasyon sa panahon natin. Amen po ba? Tingnan mo, magkakamag-anak, nag-aaway-away. Sa isang dahilan, lupa lamang. Di ba? Minsan pera lamang, nag-aaway-away. Di po ba? Amen po ba? Ang kalaban natin ngayon, yung pinahihina, yung relasyon na napakalakas, dapat. Na dapat pinatatatag yung relasyon, sinisira ng mga bagay sa mundo. Nasira ang relo ng kapatid, pinalo yung kapatid. Kaya bang mapalitan ng sirang relo? Yung relasyon, yung magandang relo pala, ang relasyon. Nagsalita lamang ng hindi maayos. Nag-away na, hindi na nagbati. 20 taon na hindi nagbati. Kasi ang sinisira ng dyablo ngayon, relasyon. Naparito ang Panginoon para maging maayos ang relasyon. Si Abraham, tingnan niyo po ang relasyon niya. Napakasagana sa lahat ng tao. Sa alipin niya, ipinakita niyo yung kasaganaan na relasyon na meron siya doon. Hindi siya basta-bastang tao. Pero kung tutuusin, siya'y karaniwang mananampalataya lang din. Gaya mo at gaya ko. Amen. Kung magiging maayos po tayo sa ating kapwa, unang kapwa natin, pamilya natin. Amen po ba? Sa labas natin, huling kapwa natin, church. Kikita-kita tayo dito, hindi na tayo magkasama sa linggo. Di po ba? Sa trabaho, nakakasama natin araw-araw yan. Ano pong ibig ko sabihin?
ipinapakita, tinuturo sa atin dito, dapat lagi po tayong handa sa paggawa ng mabuti sa lahat. Punong-puno ng kagandahang paggawa si Abraham sa kanyang mga alipin, kaya sumunod sa kanya. Punong-puno siya ng kagandahang loob sa mga alipin. Kaya to the point, unto death, kahit into death, pupunta sila. May nakasama ako dati sa trabaho. Nalugi ang aking pinakyaw kasi napakalayo ng puntahan di ko na-estimate po yun. Yung pasukan, napakaliit ng entrada. Kaya materialis na kalsada, layo. Hindi ko nabilang po yun, hindi ko naisama. Nalugi ako ng 4 na araw. Nagbayad ako sa tao pero wala nang pampasahod. Alam mo, sabi ng mga tauhan ko, sige pastor, sama po ako dyan. Kahit pagkain lang. Bakit? Nung panahon na kasama ko sila, masagana sila sa akin. Nung ako'y parang babagsak na yung aking kontrata, sinamahan pa rin nila ako. Bakit? Tumamasa lang sila nung una eh. Amen po ba? Hindi kita may iwanan, pastor. Deacon Joel. Hindi, pastor, sama tayo. Kasi lahat binibigay ko sa kanila pagkain. Mayroon pa ako pabaon sa kanila. Pag may birthday, pabigay ako. Kasi dapat masagana tayo sa atin ng mga nasasakupan. Kasi hindi tayo iiwanan kahit doon sa problema. Pero pag di ka na sinasamahan, ibig sabihin may problema sa atin. Amen po ba? Kaya dito, sa pagkakataong ito, ano pinapakita rito? Yung relasyon ang pataasin natin sa ating kapwa. Kasi sila rin po ang mag-iingat sa atin pagdating ng time. Siguro, kaisipan lamang po yun. Kasi yun yung sukli eh. Ang sabi po sa verse 8 ng Ephesians, yamang na pag-alaman natin na anuman ang ating gawin sa isa't isa ay muling tatanggapin natin sa Panginoon. Yung ginawa niya sa alipin niya, ano nangyari? Sinuklian siya. Yung ginawa niya doon sa mga kaibigan, na naging kaibigan niya doon sa Mamre, nanirahan siya doon sa Kanaan ano nangyari? Naging kaibigan niya. Sumama rin sa labanan. Amen po ba? At dito pinapakita kung gaano yung pagbalik kaagad, ang bilis ng response ng Panginoon. Dahil gumawa ka na mabuti, ang babalik sa iyo, yan din yung gumawa sa iyo na mabuti. Amen. Yung ginawa mo pala ng kabutihan. Kaya nagsukli yung alipin at yung mga naging kaibigan niya para samahan siya sa labanan. Amen po ba? Dahil naging mabuti po siyang patotoo sa lugar. At doon, nagtayo po siya ng altar po doon para sambahin ng Panginoon eh. At alam ng mga tao doon na siya'y mananambahan sa Diyos. Tayo, alam ng tao na tayo'y Kristiyano. Pero ano tayo? Kaibigan ba tayo nila? O hindi? Sana lahat kaibigan natin. Pero hindi tayo nakikisama sa kanila. Amen. Sila ang sasama sa atin. Para paglingkuran ang kataas-taasan Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo. Amen po ba? Sa Diyos po ang papuri. Nawa, meron po tayo natutunan. At sa ating buhay, bilang iglesia ng Diyos na buhay, tayong mga maamo at mabuting kawal ni Kristo, maging mabuti tayo sa ating nasasakupan at sa lahat ng tao. Salamat po.